Alam mo yung mga investigador, ha? Nagdepende rin yan sa'yo, ikaw ang hippie. Wala kang aksyon na ginawa. Klaseng hippie ka. Your Honor, Taong mo, hindi mo kayang kontrolin? Ang katigas ang ulo ng mga pulis natin. Bakit ganun ang hindi mo kaya? Dapat hindi ka nag-hippie dyan kung hindi mo kayang kontrolin yung mga tao mo? Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator Risa. ano po bang steps ang ginawa nyo nung assault team ninyo, halimbawa, yung unang 6 na lumapit? Anong steps ang ginawa para arestuhin talaga si Bolivar? ma'am, una pong namin napagkasunduan na una po munang lalapit po ang Intel. Yun ang napagkasunduan. Ma'am. Yun ba talaga ang nangyari, yung intel yung unang lumapit? Opo, ma'am. Sino po yung mga intel na unang lumapit? Una po si Police Staff Sergeant Maliban, kasama po ang kanyang kasamahan na si Police Staff Sergeant Bugayong para po lumapit po doon, malapit po sa bangka, doon po sa bakod po. Lumapit sa bakod. Opo. And then anong susunod na nangyari? And then kapag nakita na po, doon po kami kukuha ng sign o ng signal para kami naman po ng aking kasama ko po sa substation para po umaresto. So sino nagbigay ng signal para di umano umaresto? Sa di inaasahang pagkakataon nga ma'am, habang paparating pa lang ako, nakarinig na ako ng putok. Paano po nagsimula yung putukan? Nauna po yung intel po at nakita ko po na nagpapaputok po sa patama po sa ilog po si Staff Sergeant Paliban po. Pero ganun po ba yung operasyon? Lalo na may kasama pong pinaka-elite trained na mga SWAT? Sa anumang dahilan magsimula yung putukan, sasabay na lahat? Bakit parang ang init ng operasyon? Sino ba yung Bolivar na yan? Mr. Chair, makasingit lang po, Madam. So, Yes, Mr. Chair. nagsinungaling naman to. Ang daming kasinungaling itong si Captain Carpio. Sabi mo ngayon lang kay Senator Riza, nung pagdating mo, nanig mo na yung mga putukan. Tama? Kasi sabi mo lang. Ayun. Dito lang sa sworn statement mo, pagdating mo, pinakiusapan mo pa muna yung si Jimboy, lumapit kayo para sumuko. O, ngayon sinasabi mo, pagdating mo, putukan na narinig mo. Nagsisinulain ka na naman. Anyway, another question. Senator Tulfo, ikuha natin. Anong totoo? Klaruhin natin. Anong totoo doon? Yun po yung totoo, sir. Anong totoo? Nauna po yung sila Maliban po, tropang yung intel po, pasunod po kami. Tapos? Po ako. Tapos, habang papasunod po ako, habang sila nandun na sa may malapit sa bangka sa simento, nakarinig na po kami ng putok po. So, paano yung sinabi ni Senator Tulfo na nasa pilabit mo na sinabi mong kinausap mong sumuko? Your Honor, After the putok na yun o before the putok? after po naputok na po, Your Honor, kasi po, After na putok, so lubog na sa ilog, tapos sinabi mo, sumuko ka na. Your Honor, yun nga po ang gusto ko pong iklaro. Ang nakita ko po na nasa bangka po, na pinapasuko po, si Sunny Boy po. Okay, so ibig sabihin, contrary doon sa Ay, sinabi mo kay Senator Risa, na pagdating mo nagpuputukan na. So ibig sabihin, dumating kayo na hindi pa nagpuputukan at pinasusuko niyo yung tao, yung victim, at nung nagulat sa inyo, lumundag, pinagbabaril nyo. Now, matanong ko lang, mabilisan lang ito. So, sumuko at lumundag. I mean, pinakiusapan niyo sumuko at lumundag si Jimboy. Yun sabi nyo, yung pinaka-latest na, lumundag. Tama? Pinasusuko mo at hindi sumuko, kunyari lang, sasangayon ako for the sake of argument. Granting na tama yung sinasabi mo ngayon. Sumuko, lumundag si Jimboy. Pagdating mo. Sunny Boy ang nandun, pinag-usapan niya. Okay, so may bagong statement ngayon. Pinag-usapan, tok, lumundag. So, therefore, bakit niyo po pinapaparafin test si Jimboy? Sir, Nalulundag nga. hindi Diba? po, wala po akong instruction na ganun, sir. Sino nag-order na iparafin test si Jimboy? Sino?
Pinarapin test nyo si Jimboy. Pero yung mga kabaro ninyo, yung mga nagpaputok, hindi nyo pinaparapin test. Yun ang po pakisagot. Sino po may utos na iparapin test yung biktima? Captain Tipasi, meron kang sagot dyan? Sir, good Major morning po Tipasi. ulit. Yung pagparapin po sir sa victim is a part po ng procedure po sa crime scene processing po. Dahil ang victim po ay naabutan po ng ating tropa doon po sa crime scene. So allegedly po, ang based on the information po na binigay ng ating po mga IOC, na ito po ay involved sa shooting incident, itong insidente po. No, sir. I have to cut you off. Galit ako sa mga sinungaling. No. Alam ng mga pulis ninyo na walang baril yun at hindi nagpaputok yun, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na lumaban dahil nga wala siyang baril at lumundag na nga lang dahil base sa mga statement nyo dito pa ulit-ulit. So, alam nyo na wala siyang baril, alam nyo na hindi siya nagpaputok, bakit nyo po pinaparapin test pa rin siya? At bakit yung mga tauhan ninyo hindi nyo pinaparapin test? Pakisagot lang po ng diretso, wala nang paligoy-ligoy. Sir, una po, protocol po yan sir sa amin sa pag may involved ng mga ganong insidente, even the victim po sir ay pinaparapin po. Okay, sige. Pangalawa po, hindi po namin naparapin yung mga pulis dahil hindi po namin sila sa custody. We base lang po sa request kung paparapin po yung mga pulis or not. Yun lang po ang No, protocol. I was informed, hindi po sila pinaparapin test dahil tumanggi sila. Dahil yung investigador na dapat magparapin test sa kanila, yun pa mismo pumigil na hindi na kailangan pa. Kaya hindi na parapin test. Kasi kung gusto niyo lang po talaga, kaya niyo obligahin itong operatiba to the chief of police, Colonel Umipig, na hoy, magparapin test kayo. I talked to you, Colonel Umipig, that night na sa Burol. Di ba, ikaw mismo nagsabi, tumanggi mga police na magparapin test, maging investigador, uncooperative sa pagpaparapin test sa mga operatiba. Tama? Tama po, Your Honor, Mr. Chair. Ilang beses ko pong inutusan ang Chief Investigation Section at nung investigator in case na ipaparapin test yung mga suspect, Your Honor. Nadinig po yan ng ibang officers, ilang beses kami nag-case conference, Your Honor. Thank you. Mr. Chair. Ito ang masakit, Mr. Chair, Sen. Riza. Yung victim na parapin test. Samantalang yung mga nagpaputok, tinadtad ng paputok yung victim, hindi pinaparapin test at tumanggi pa. Alam mo, Mr. Chair. Hipi, it shows na napakahina mong hipi. Involved yung mga tao mo sa shooting incident. Anong protocol? Dapat parapin test sila, di ba? Yes, Your Honor. Hindi mo sila parapin test. Inutos ko po yan, Your Honor, dito po sa Chief Investigation Section at ng IOC, Your Honor. Ngunit hindi po nila ginawa, Your Honor. So anong ginawa mo nung hindi nila ginawa? In-expect ko, Your Honor, bago namin i-inquest yung 6 na suspects is nandun na sa case folder, Your Honor. Alam mo yung mga investigador, nagdepende rin yan sa'yo, ikaw ang hipi eh. Kung sinabihan mo yung, sasama yung mga pulis na yan, usasan mo, at ipaparepindes nyo, bakit hindi nyo ginawa? Ginawa ko po yung lahat na utos, Your Honor, hindi po nila. Isang, wala kang aksyon na ginawa. Anong klaseng hipi ka? Your Honor, Tao mo, hindi mo kayang kontrolin? Kadali lang, report kayo dito sa akin. Pag-report ako, sasaan nyo yan? Pagkatapos, parapintes nyo. Ang katigas ang ulo ng mga pulis natin. Bakit ganun ang hindi mo kaya? Dapat hindi ka naghipi dyan kung hindi mo kayang kontrolin yung mga tao mo. Napakasimpleng investigation. Part of the investigation yan. Yung pagpaparapintes. Tingnan nyo, lumalabas tuloy na napaka-bias natin. Yung patay, dahil sabi nga, part of the protocol na talagang dapat mag-undergo na parapin test, okay. Granting, patay na yun eh. Hindi niyo makahindi. Itong mga buhay na bumarel, hindi niyo pinaparapin test. Ganun na kainutil ang commander ngayon ng polis. Hindi kayang ipaparapin test yung tao niya.